kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Orca. Walang eksaktong taon. Dipolog. Si Orca ay 17 taong gulang. Pilyo pero mabait at masunuri na binata. Patay na ang tatay. Ang nanay niya na lang ang nagtataguyod sa kanya. Itago na lang natin sa pangalang Luna ang nanay ni Orca. Ay nako, saan na naman kaya nagpunta tong batang to? Kagabi pa umalis, hanggang ngayon hindi pa bumabalik. Sana naman walang ginawang kalokohan si Orca, ano? Siya pa naman ang sumunod na aswang sa tatay niya. Sana maging katulad siya ni Tomas na kahit aswang, hindi namiminsala. Ay naku Diyos ko, wag naman sana. Ay sus Mariosep kang bata ka, saan ka ba galing? Kagabi ka pa wala ha? Ikaw, pinaalalahanan na kita. Alam kong ikaw ang nagmana ng katangian ng tatay mo. Pero anak, nag-aalala ako sa'yo. Pasensya na po, Nay. Para po kasi kayong inaantok eh. Pampagising ba? At saka wala naman po akong ginagawang masama. Nandyan lang po ako sa gubat. Doon po ako nagpalipas ng gabi. Nga pala, Nay, matanong ko lang po. Pero huwag niyo naman po sanang mamasamain ha. Si tatay po matagal nang patay eh. Pero hindi ko po alam yung dahilan. Ang nakita ko lang yung patay na katawan niya dahil nag-aaral ako nung nangyari yun. Ano po bang kinamatay niya? Ang sabi niyo po inatake lang. Pero bakit may mga insektong lumalabas sa bibig niya? Ay nako, ito na nga bang kinakatakot ko eh. Ayokong mamatay ka din katulad ng nangyari sa tatay mo. Siya kasi, isa siyang aswang pero mabuti at may lihim. Lahat ng makikita niyang masamang aswang pinapatay ng tatay mo. Kaso nga lang dumating ang araw. Isang mambabarang ang nakabangga niya. Ang buong akala niya kaya niyang talunin. Pero hindi. Pinatay siya anak. Pinatay siya ng mambabarang. Nakita ko mismo sa mga mata ko ang pangyayari. Ganun po ba, Nay? Bakit hindi niyo po sinabi sa akin? Natatakot po ba kayo na ganun din ang sasapitin ko? Dahil maghihiganti ako? Nay, dati pa man hinangad ko na ang kabutihan.
Ang mga taong pinoprotektahan ko, lahat ng masama papatayin ko. Kung yon ang naging buhay ng tatay ko, magiging ganun din po ko, Nay. Di ba kayo na po mismo nagsabi na wag ako maging masama? Para sa naman ang katangian ko, hayaan ko na lang ba yung masasamang tao? O hindi kaya yung masasamang aswang na mambiktima ng mga inosente? Ngayon sabihin niyo po sa akin, Nay, sino po yung mambabarang na yon? Ay nako, sabi ko na nga ba dadating yung araw na to eh. Sana hindi ka na lang naturuan ng tatay mo noon. Pero wala na ako magagawa. Sigador ang mambabarang. Nakatira malapit doon sa ilog. Umalis ng tahanan si Orca. Galit ito at mabilis na tumakbo patungo sa gubat. Nagpunta ang binata sa paboritong lugar. Isang malaking bato na nasa gilid ng pangpang. Bakit nandito si Karen? Anong ibig sabihin nito? Anak siya ng mambabarang? Nagulat ang binata sa mga sandaling ito. Paano ba naman kasi? Si Karen ay kamag-aral niya at ito ang nagpatibok ng puso ng binata. Nakadungaw lang ito sa bintana hanggang sa may sumilip na isang lalaki. Pero ng mga sandaling ito ay nakatingin siya kung nasaan si Orca. May problema po ba, Tay? Bakit parang galit po kayo? Hindi kumibo ang tatay ni Karen. Salip ay tinitigan pa ng masama ang dalaga. Ito na naman. Siguradong may binabarang na naman ng tatay ko. Bakit kasi siya pa yung tatay ko eh?
Wala namang ginagawa yung mga tao sa kanya. Balang araw, kakarmahin ka din sa ginagawa mo. Aray, bakit ang sakit ng katawan ko? Ano bang nangyayari? Alam kong darating ang araw na maghihiganti ka. Madali lang para sa akin ang patayin ka. Isusunod kita sa walang kwenta mong ama. Pasensya ka na, Karen. Kailangan kong patayin ang tatay mo. Kador, magbabayad ka sa ginawa mo. Nanay Emma, ano pong gagawin natin? Tulungan niyo po si tatay. Hindi. Hayaan mo siya. Ang aswang na yan ay anak ni Luna. Mabait na bata at pinatay ng tatay Gador mo ang tatay niya. Hayaan mong makapaghiganti ang binata. Kung papala rin siya, mas magiging maayos din. Dahil matitigil na ang kasamaan ng tatay mo. Matagal ko nang hinahangad na magkaroon siya ng katapat. Si Orca po ba yan, Nay? Pati ba naman yung tatay niya, biniktima din ni tatay? Naway mapatawad niyo ko. Kailangan kong patayin ang masasamang tao. Lalo't siya pa ang dahilan sa pagkamatay ng tatay ko. Karen, patawad sa inyo. Wala kang dapat ihingi ng tawad, iho. Nararapat lang sa kanya ang mamatay. Masama si Gador. Pati kami tinatalo. Binabarang niya ang sariling pamilya. Kampon siya ng demonyo. Sa halip, kami dapat ang mangingi ng tawad. At nagpapasalamat kami sa mabuti mong adhikain. Huwag kang mag-alala, Orca. Walang makakaalam ng lihim mo. Wala ring makakaalam kung sino man ang pumatay sa tatay ko, maliban na lang sa amin. Ang totoo,
Matagal ko nang gustong karmahin si tatay. Mabuti na lang dumating na yung pagkakataon na to. Namatay na siya. Hindi nakakibo si Orca. Patuloy sa pagluha ang mga mata. Sinabi ni Karen na umuwi na si Orca. Tumango naman ang binata at kaagad na lumundag sa puno at naglaho sa kadiliman. Pagkarating ni Orca sa tahanan, sinalubong siya ng kanyang nanay Luna at niyakap. Sinabihan nitong mabuti na lang at walang nangyaring masama sa binata. Sinabi naman ni Orca na patay na si Gador. Nakapaghiganti na sila at gaya ng naging hangarin ng kanyang tatay. Kung ano ang ginagawa niya noon, ganun pa rin ang gagawin niya. Ang pagpatay sa mga masasamang tao at nilalang. Naging masaya sa mga sumunod na araw ang mag-inang Orca at Luna. Bumisita sa kanila si Karen. Dinalhan ng binata ng regalo. Bilang pasasalamat ito dahil sa pagpatay sa kanyang tatay. At ang totoo, hindi yon ang tunay niyang ama. Hindi si Gador ang tatay ni Karen. Kakasabi lang nito ng kanyang ina matapos mailibing ang labi ni Gador. May kutob ang nanay ni Karen na ang pumatay din sa totoong tatay niya ay si Gador. Dahil barang din ang ikinamatay nito. Naging malapit sa isa't isa si Karen at Orca. Kalaunan ay lumalim ang ugnayan at humantong sa pagmamahalan. Masaya ang dalawa. Masaya din si Nanay Luna at ang nanay ni Karen na si Emma. Sa kwentong ito, may tao mang nabiyayaan ng katangian sa dilim. Pero ginagamit naman ito sa kabutihan, ang pagprotekta sa mga tao, kalikasan, at pagsupil sa masasama.